So, good morning, my dear students. Before we proceed to our lesson for today or our topic, let's have an opening prayer and let's bow our head and feel the presence of the Lord. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, may your goodness and love be present amongst us today. Come bless our gathering with unity, hope, and vision. Lord, we pray for unity. Build in us all a deep respect for one another, so that your church may be one. Lord, we pray for hope. Come stir your hope within our hearts and renew our faith. Lord, we pray for vision. May your vision fill our lives as we seek to reveal your love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Okay, so since we're done to our opening prayer, let's have first our energizer before we proceed to our topic for this morning. Our On your marks. Stretch your arms. On your marks. Stretch your arms. Ayan, ang gagaling naman ng ating mga students na sumayaw. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng wonderful clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, wonderful clap. Ayan. Thank you so much, students. But, before we proceed to our main topic for this morning, let's have first our attendance. Okay? Group 1. Kompleto ba ang group 1? Okay, very good. Ang group 2, kompleto ba? Okay, very good din ang group 2. Ang group 3, the last group, kompleto din ba? Ayan, very good ang ating mga students for today. Ayan, students. So, napanood nyo ba ang video presentation na pinakita ni ma'am? Okay, very good. So, meron na kayong konting idea about sa ating topic for this morning. So, take a look of this picture. Let's have first an exercises. Ayan. Sa tingin nyo, saan ba madalas nakikita ito mga picture na nandito or flashcards na pinapakita ni ma'am? Ayan, sa paggagawa ng bahay, sa bahay din, syempre yung mga available na tools dyan, madalas natin nakikita sa bahay. Okay, sino ang may idea sa ating first picture? Okay, Michael? Semento? Malapit na? Pwede rin, pero ano ang tamang sagot? Ginger? Ayan, sand. Sand yung ating first picture. So, very good ka, Ginger. Meron ka ng 1 point. Okay. Sa number 2 naman na picture, sa tingin nyo, ano yung pinapakita nito? Or ano ito? Ito ay Nicole? Tools, tama. So, anong tools ito, Nicole? Ito ay lagari. Ayan, tama. Ito ay ginagamit usually sa pagpuputol ng kahoy. Ayan, very good. Bigyan natin ng very good clap si Nicole. Ayan, thank you so much. Okay. Dito naman sa ating third picture. Sinong nakakaalam? Ayan, Michael. Semento, tama. Ayan yung una mong sinagot. So, bigyan natin ng 3 claps si Michael. Okay. Dito naman sa fourth picture,
Sinong nakakaalam dito sa ating fourth picture? Yes, Cecil? Ayan. Ang ating fourth picture ay martilyo or hammer. Very good. Ayan, biglan din natin ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Okay, very good. Ayan. And for our fifth picture, ano naman kaya ito? Ito ba ay tools or materials na ginagamit? Yes, clear? Ito ay materials. So, anong materials ito? Usually, ginagamit din ito sa paggagawa ng bahay. So, ito ay grava. Ayan. So, madalas siguro nakikita ni Claire ito. Kaya, bigyan natin ulit siya ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Okay, very good. Ayan, andito na tayo sa ating last picture. Okay, para sa ating last picture, sinong nakakaalam? Taas kamay. Okay, ikaw Card, alam mo ba ang sagot? Ayan. Okay, ang ating last picture ay metro or panukat. Ayan. Usually, ito ang ginagamit sa panukat ng kahoy or kung anumang bagay. Ayan. Bigyan naman natin ng palakpak ang ating mga sarili. Nakasagot ang ating mga students. So, alam ko meron kayong konting idea sa ating topic for this morning. Ayan, very good ang ating mga students sa binigay kong first exercises. So now, proceed na tayo sa ating topic. Bago natin i-discuss ang different materials and tools na ginagamit for carpentry, alamin muna natin kung ano nga ba ang carpentry. So, what is carpentry? And PLE, the art and manner of cutting, forming, and joining wood parts together, shaping and assembling structural woodwork. So, ito nga carpentry is paggawa ng mga bagay or pagbubuo ng isang bagay na gawa sa kahoy. So, example dito, yung cabinet, yung upuan, yung lamesa. So, usually ay yung mga ginagawa ng ating mga carpentero. Okay, students, so since na-discuss ko na sa inyo kung ano nga ba ang carpentry, ngayon, alamin naman natin kung ano ang definition ng carpenter or carpentero. So, here, I have a definition. What is carpenter? A carpenter is a construction professional who works with construction crews to build, adjust, and repair wood frameworks in various constructions project. So, ito namang carpenter or carpentero, sila naman yung mga gumagawa ng mga bagay, like yung mga ginagamit natin sa bahay. Sila din yung nagbubuo ng ating mga projects na pinapagawa natin ng bahay. Ayan, sila yung carpenter. So, tapos na tayong i-discuss ang kaibahan ng carpentry and carpenter. So, now, i-discuss naman natin kung ano ba yung materials, definition ng materials, at iba't ibang materials may kita or ginagamit ng isang carpenter. Ating carpentry. I have a definition here. What is materials in carpentry? Materials are the raw products you make something with, which could be just about anything such as woods, metals, plants, liquid, chemicals, and etc. So, ayan, yung materials nga, ito yung mga bagay or materials na ginagamit sa pagbuo ng mga ating kagamitan or sa pagbuo din ng isang bahay. Ayan. So, sabi nga dito, ang example nito ay woods, metals, chemicals, or liquids. Okay, tapos na tayo sa definition ng materials. Proceed naman tayo sa ating definition ng tools. So, what is tools in carpentry? Tools is an object that is used to help perform a specific task
Tools are designed to assist the completion of tasks using means of manipulating the environment that our hands are not capable of. Ayan. So, hindi naman mabubuo ng mga karpintero or carpenter ang paggawa ng isang bagay or pagbuo ng isang bahay kung hindi sila gagamit ng mga tools and equipment na para mapadali ang kanilang trabaho. First one, meron tayo ditong cement or semento. So, ano nga ba ang semento or cement? Cement is a fine soft powder used as binder because it hardens after contact with water. It is produced from a mixture of limestone and clay that charred and then ground up. So, sinong may idea dito sa cement or semento? Laila? Ayan. So, ito yung kadalasan na nakikita or ginagamit ng mga sa mga construction sa pagbuo ng ng mga pundasyon sa bahay. Ayan. So, itong cement na to is hindi lang siya basta semento. Hinahalo siya sa water and minimix siya. So, dito pwede na tayong makabuo ng by using this, pwede na tayong makabuo ng pundasyon ng isang bahay. Okay. Ayan, so since tapos na tayo sa ating unang materials, ito ang ipapakita ko second materials. Sinong nakakita na or nakapansin na ganitong materials or bagay? Yes, Michael? Yes. Usually, ito yung ginagamit na material sa pagbuo ng isang bahay. Ayan, madalas daw nakikita to ni Michael. Okay, meron tayong ditong definition. Ito ay graba. Yes. Used in constructing roads, pathways, driveways, or patios. It is sometimes used as a base materials to support and stabilize structure used in slope protection like riprap and retaining walls. Okay, so itong graba na to is isa siya sa materials na ginagamit sa pagbuo ng bahay. Isa rin daw siya sa nagpapatibay ng konkreto or pundasyon ng isang ginagawang building or kalsada. Ayan, so napakahalaga na itong graba na to. Okay, pakitandaan, graba used in constructing roads or pathways. Okay? Okay, for our third materials, meron tayo ditong tinatawag na wood. Ayan, so what is wood nga ba? Siyempre, usually, ito naman talaga yung madalas na makita natin, lalo na yung ginagamit na materials ng mga karpintero. So, what is wood? Wood is one of the most used natural building materials in the world. A number of vulnerable properties such as low heat conductivity, small bulk density, relatively high strength, amenability to mechanical working, etc. makes wood as famous building materials. Ayan, isa rin to sa ginagamit ng mga carpenter or karpintero sa pagbuo ng isang bahay or bagay. Usually, ito yung paggagawa tayo ng pundasyon, ito yung una nilang ginagawa, yung pagbuo ng kahoy or yung malalapatan ng semento. Ayan, ginagamit din nila to sa paggawa ng lamesa, ng upuan. Ayan, ito yung mga ginagamit, isa sa mga ginagamit ng karpintero. Ayan, syempre hindi lang naman kahoy, plywood, semento, or graba
ang importanteng ginagamit sa paggawa ng mga muebles or paggawa ng mga pundasyon. Siyempre, isa rin to sa mahalagang material na ginagamit sa pagbuo ng mga bagay. Ito ay ang nail or pako. A nail in Tagalog is called pako, which is very important item in construction and carpentry. As you most likely know, nails have a slender shaft with a flat head and a pointed end. So, syempre, hindi ka basta makakabuo ng isang bagay or lamesa man or upuan kung hindi natin siya gagamitan ng pako. Syempre, hindi mo naman mappo-form or mapagdidikit-dikit kung hindi mo siya papakuin. So, isa rin tong pako na to sa pinakamahalagang materials na ginagamit ng isang carpentry. Okay, ang ating next one naman ay meron tayo dito sand. Sand is a primary ingredient in the production of concrete, where it is mixed with cement, water, and aggregates. The sand acts as a filter, providing volume and stability to the concrete mixture, enhancing its strength and durability. So, itong sand na to is isa rin siya sa mahalagang materials sa pagbuo ng isang pundasyon or gagawing bahay. So, ito is sinahalo daw siya sa semento with water. Ayan, kasama na yung sand. And, isa rin to sa nagpapatibay ng gagawin nating or gagawing bahay or pundasyon. Ayan. Okay, for our last materials, we have here a paint. So, what is the definition of paint? It has been a common knowledge that painting contributes to the overall look of buildings. In fact, painting is one of the basic elements for renovation projects. Ayan. Siyempre, hindi lang tayo basta gagawa lang ng building, ng muebles or lamesa, upuan. After the overall of the project, pwede rin natin siyang pinturahan. Ayan. Kaya nga meron tayo ditong ginagamit na paint. Meron ding available to na iba't ibang kulay kung ano mong gustong kulay na gusto mong gamitin. And it is usually the basic elements ka daw for renovation project. Ayan. Para mas maging maganda yung gagawin mong bagay, lagyan mo siya ng paint para mas maging makulay. Okay. Ayan. So, since tapos na tayo sa different materials in using carpentry, do you have any questions or clarifications about the different materials? Ayan, yung mga didiscuss ko na yon is ilan lamang yon sa mga materials na usually ginagamit ng isang carpenter. Ayan, okay? So, proceed na tayo sa ating different tools in using carpentry. Okay? So, andito na tayo sa different materials in using carpentry. So, iisa-isahin ko na siya sa inyo. So, meron tayo ditong first one. Meron tayo ditong cement or semento. So, ano nga ba ang semento or cement? Cement is a fine soft powder used as binder because it hardens after contact with water. It is produced from a mixture of limestone and clay that's charred and then ground up. So, sinong may idea dito sa cement or semento? Laila? Ayan. So, ito yung kadalasan na nakikita or ginagamit ng mga construction sa pagbuo ng ng mga pundasyon, sa bahay, ayan. So, etong cement na to is hindi lang siya basta semento. Hinahalo siya sa water and minimix siya. So, dito, pwede na tayong makabuo ng by using this, pwede na tayong makabuo ng pundasyon ng isang bahay.
Okay. Okay, our second tools in using carpentry, we have here a tri-square. A tri-square is a measuring tool used in woodworking and metalworking, which is used to check the accuracy and squareness of edges and corners by aligning the blade with the surface being measured, ensuring the 90-degree angle. So, in short, itong tri-square is para lang to sa mga edges or corners, kung tama ba or pantay ba yung sukat niya, or kung nasa 90-degree angle ba yung ginagawang muebles or corner ng isang bagay. So, yun lang naman siya, student. Okay? Okay, our third tool, we have here a hacksaw. So, what is the definition of this? A hacksaw is a fine tool saw originally and mainly made for cutting metal. The equivalent saw for cutting wood is usually called a bow saw. Most hacksaws are hand saw with a C-shape walking frame that holds a blade under tension. Ayan, so itong hacksaw na to is pamutol lang siya sa mga metal. So, hindi siya ginagamit pang kahoy. Ayan, para madaling tandaan, ang hacksaw ay for metal lang. Hindi siya pang kahoy. For cutting metal lang siya, okay? Ayan, yung kaninang sinabi ko is hacksaw is for metal. Meron naman tayo ditong ginagamit para sa ating wood or kahoy. Ito ay tinatawag na crosscut saw. So, a crosscut saw or throat saw is any saw designed for cutting wood perpendicularly to across the wood grain. Crosscut saw may be small or large with small teeth close together for the fine work like woodworking or large for coarse work. Ayan, sabi ko nga sa inyo kanina, ang hacksaw is for metal, and itong crosscut saw naman na sinasabi ko is ito ay ginagamit for wood only. So, meron tayong meron tayo na itong maliit na lagare in Tagalog and malaki. Ayan, tandaan nyo lang yung pagkakaiba ng hacksaw. Madali naman siyang tandaan. Ang hacksaw is for metal and ang crosscut saw is para lang siya sa kahoy. Okay, for our next tool, we have here a hammer or martilyo. So, meron tayo dito yung definition. A hammer is a tool, most often a hand tool consisting of a weighted head fixed to a long handle that is swung to deliver an impact to a small area of an object. So, itong hammer or martilyo is kadalasan talagang ginagamit ng mga karpentero sa paggawa ng mga lamesa, upuan, or pag-fix ng mga bagay. So, usually, ito yung madalas na ginagamit and madalas na nakikita natin na tools na ginagamit ng isang carpenter. Ayan, for our next one, meron tayo ditong shovel. So, di ba kanina nabanggit ko yung mga iba't ibang materyales na ginagamit for carpentry, yung semento, yung sand, yung graba. So, ito yung ginagamit na yon para haluin yung mga tatlong materials na yon, ang shovel or in Tagalog, pala. A shovel is a working hand tool that can be used for digging, lifting, and moving materials like dirt, coal, gravel or graba, or sand, sod, and snow. So, itong ng pala ay isang kagamitan para sa paghuhukay, pagbubuhat, paghahalo, or pagpapalit ng mga tumpok ng materyales tulad ng lupa, ayan nga sabi ko kanina, tulad ng lupa, uling, graba, or buhangin. Ayan. So, ito rin ay ginagamit para And lastly, for our last tools here, na i-discuss ko ang katam. The word katam refers to a hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood. It's sometimes also a block plane or hand plane in English. Ayan. Ito talaga yung madalas na ginagamit ng karpentero. Nakikita ko palagi ito.
pagka finish na nila or kinikinis na nila yung kahoy, ito yon. Ito yung madalas silang ginagamit. And yung mga excess na kahoy or yung excess dun sa wood is ang tawag dun ay kusot. Ayan, yung kusot naman na yon is pwede mo siyang gamitin para paniga or alternative siya dun sa ginagamit natin na uling. Ayun lang, share ko lang. Okay? Ayan, so since na-discuss ko na sa inyo ang different materials and tools na ginagamit ng isang carpenter, syempre hindi lang naman sila gumagawa lang ng isang lamesa, upuan, or building na wala silang ginagamit na protection sa kanilang mga katawan. So, meron din silang ginagamit na personal protective equipment. So, may kita nyo dito sa picture, a safety gear of a carpenter is, the first one is gloves, syempre para sa kanilang mga kamay, safety glasses, iwas na rin sa mga tatalsik sa kanilang mga mata. Ayan, next one, meron din tayong headphones to protect your ears or our ears, dust mask or stronger respirator, leather shoes, woodworking aprons, and lastly, the safety hats. Ayan. So, ayan yung mga pinakamahalagang bagay or personal protective equipment na ginagamit ng isang carpenter. Ayan, tapos na tayo sa ating different tools in using carpentry. Na-discuss ko na rin yung different materials. Meron bang any questions or clarification ng ating mga students? Okay, wala naman. So, meron akong inihandang activity para sa inyo. Ito ay ayan ang you do. So, you will draw each one different material and tools that you prefer based on our lessons in carpentry. So, pipili lang kayo ng materials and tools na diniscuss ko kanina and ilalagay nyo lang yung mga uses ng each materials and tools. Okay. Next one, for our groupings or group activity, we do or role play. Ayan. So, the students will be grouped into 4 groups and each groups have 5 members. So, each group will prepare the hand tools assigned them using recycled material. So, magbibigay lang ako ng mga hand tools na i-assign sa bawat group and ayan, i-act nyo in a creative way yung napunta sa inyong hand tools. Ayan, basta mag-isip kayo ng in a creative way kung paano nyo ba ma-describe yung using na hand tools na binigay sa inyo. Okay? Ayan, syempre hindi na kayo basta mag-act dyan sa binigay kong activity na role play sa inyo. Meron din dyang criteria, kaya dapat is pagandaan and pag-isipan mabuti na bawat group. So, criteria here, clearly identified hand tools, preparation of proper use of hand tools, safety precaution using hand tools, creativity. Ayan, meron tayong total of 20 points. Okay? So, galingan ng bawat groups. Okay, so since we are done to our groupings and you do activity, let's have a short quiz. Kung talagang nakinig or natandaan ng bawat students ang ating pinag-aralan kanina about sa mga diniscuss ko na different materials and tools in using carpentry. But before that, let's have a short recap para sa lesson natin kanina. Okay, so since we are done to our recap lesson, eto, pwede nyo nang sagutan ng ating assessment. 1 to 5 lang naman ito, so alam kong mape-perfect and masasagutan nyo rin ito. Okay, so the 5 minutes will start now for your short quiz. Ayan, so tapos na ang 5 minutes. So, exchange paper with your seatmate and check the paper na. Okay? So, number 1, the answer is pull-push rule. Number 2, cross-cut saw.
Number 3, cheese. For number 4, cement. Number 5, gravel. And number 6, sand. Ayan. So, who got 6? Right? Who got 5 na lang? Ayan. Ayan. So, thank you so much, students. Most of you is got 5. So, alam kong nakinig ang lahat. Kaya, very good. Ayan, so lastly, before we end this discussion, write your personal insights about the different materials and tools in using carpentry. So we have here, I understand that. Ayan, and next one, I need to learn about that. Ayan, then pwede nyo siya nandugtungan kung ano yung mga natutunan. Okay, so pass your paper, all the papers here in front. And thank you so much for listening for our lesson for today. And I hope na lahat ng students ko is natuto and may uwi kayong learnings. Okay, thank you.